Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napaka-importanting issue na kinakaharap ngayon ng isang sikat na cryptocurrency. At yan po ay walang iba kundi si XRP. Ayon po sa mga analyst at mga technical chart patterns, may banta raw na baka bumagsak ng hanggang 25% ang presyo ni XRP. Pero bakit nga ba? Ano po ang tinatawag na inverse cup and handle pattern at bakit ito delikado para sa presyo ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, alamin po muna natin kung ano po ang kasalukuyang kalagayan ng presyo ni XRP. Kaya ayan, nitong January ng taong ito ay umabot po sa XRP sa kanyang multi-year high na $3.40. Ito na ang pinakamataas na presyo nito sa loob ng mahabang panahon. Pero mula noon ay bumagsak na ito ng mahigit 35% at kasalukuyang nasa $2.13 na lamang ang kanyang presyo. Kung i-convert po natin yan ay halos nasa 120 pesos kada XRP. Depende po yan sa palitan or exchange. Ibig sabihin ay kung bumili ka po noon ng XRP sa mataas na presyo, baka medyo ramdam mo na ang kirot ng pagbagsak nito. Ngayon ay dito na po tayo sa inverse cup and handle pattern. Yan, meron po silang ibinahaging chart dito na siyang nagpapakita sa inverse cup and handle pattern na ito. At bakit nga ba delikado ito? Ngayon ay ayan nga, ito po yung tinatawag na inverse cup and handle pattern, kung saan ay sa simpleng paliwanag, ang pattern na ito ay parang baliktad na tasa ng tsaa. Ayan, yung mas malaking curve dito ay ito yung tasa mismo. Yung mas maliit na curve, ayan po yung kanyang hawakan o yung kanyang handle. Kaso ay baliktad po siya. Kaya yan, yung una ay yan nga yung pakurbada na pababa ng presyo at yan yung cup. Tapos yung sumunod dito na nag-sideways movement siya o ito yung panandali ang paghinto ng pagbaba ng presyo, ito po yung tinatawag or na-form na handle niya. Kaya kapag bumagsak po ang presyo sa ilalim ng handle na ito, kadalasan ito po ay nauuwi sa mas malalang pagbagsak. Sa kaso po ni XRP, ang cup ay nagsimula pa noong March 19 at mula noon ay pababa na ang trend ng presyo nito. Pagkatapos po nito ay nagkaroon po ng sideways movement sa pagitan po ng presyong $2.05 hanggang $2.20. Ito na po ngayon ang tinatawag na handle. Ang problema, kapag bumaba pa ito sa ilalim ng $2.05, inaasahan po na babagsak ang presyo ng XRP papunta sa $1.58 na halos ay 25% ang ibababa mula sa kasalukuyang presyo nito. Ayan, dito naman po tayo sa BPVR. Ano nga ba ito? At ano po ang sinasabi nito tungkol kay XRP? Ang BPVR. Ayan. Isa itong mahalagang technical indicator na tinatawag na Volume Profile Visible Range. Ayan, BPVR. At ito po ay nagbibigay ng dagdag na babala. Ang VPVR ay tumutulong po para makita natin kung aling presyo ang may mataas na trading volume. Kaya sa madaling sabi ay kung saan maraming tao ang bumibili o nagbebenta ng coin. Kaya sa chart po ni XRP ay ipinapakita po ng VPVR na malakas ang support sa $2.10 hanggang $2.20. Pero ang delikado po rito ay wala pong masyadong trading activity sa ilalim nito. Ibig sabihin ay kapag bumagsak po ang presyo sa ilalim ng $2.05, wala pong masyadong resistance o support na pwedeng humarang sa pagbagsak nito. Kaya pwedeng dumiretso po ito pababa. Or sa madaling salita ay pwedeng bumagsak na pwedeng malaki po ang kanyang ibabagsak sa kanyang presyo. Ngayon ay dito naman po tayo sa mga whales. Yan, ano naman ang papel ng mga whales sa pagbagsak ng XRP? Ayan. Ang isa pang bagay na siyang nagpapalala sa sitwasyon ay ang kilos ng mga whales. Ito po yung mga malalaking investor na may hawak ng napakalaking amount ng XRP. Simula pa noong huling bahagi ng taong 2024, kahit tumaas ang presyo, patuloy pa rin ang pagbebenta ng mga whales.
Ibig sabihin ay kahit mukhang bullish ang market noon, hindi pa rin po sila nagtitiwala sa long-term performance ng XRP. At kahit ngayong taong 2025 na, tuloy-tuloy pa rin ang pagbagsak ng kanilang holdings, kung saan ay nagpapakita ng kawalan nila ng tiwala dito kay XRP. At tandaan po natin, kapag ang mga big time investors ay nagbebenta na, marami pong small investors ang nanggagaya at natatakot din. Kaya ang epekto nito ay mas malawak sa buong market. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang economic environment dito sa crypto market? Bukod po sa technical analysis at saka whale activity, meron din tayong external na dahilan at yan po ang economic environment. Ayon po sa mga ulat, naglabas ng mga bagong tariff order si US President Donald Trump at nagbigay naman ng dovish statement ang US Federal Reserve. Para po sa hindi pa familiar, ang dovish stance ay nangahulugang posibleng hindi muna sila magtaas ng interest rates o baka ibaba pa nila ito. Sa unang tingin ay parang maganda ito sa markets. Pero dahil may kasamang trade restrictions at saka economic uncertainty, marami pong investors ang nagiging conservative at saka defensive. At dahil volatile o pabago-bago ang crypto, ito ang una nilang ibinebenta kapag nagkakaroon ng ganitong klaseng tensyon sa ekonomiya. At ngayon ay pag-usapan po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, una, kung ikaw po ay kasalukuyang may XRP holdings, malagang bantayan po natin ang presyo. Lalo na kung bababa ito sa $2.05. Ibig sabihin, noon ay baka kailangan mo ng magdesisyon, mag-cut loss, ayan, at mag-hold o magdagdag habang mababa pa ang presyo. Ayan, pangalawa ay kung plano po nating pumasok pa lamang dito kay XRP or tayo po ay mga baguhan at meron tayong interest na mag-invest dito kay XRP, maganda pong pag-isipan po muna natin ng mabuti ito. Hindi masamang bumili kapag mababa ang presyo, pero risky ito kung wala po tayong malinaw na support level. Mas okay na maghintay po tayo ng confirmation na tapos na ang downtrend bago po tayo pumasok. Pangatlo, ang technical patterns naman tulad po ng inverse cup and handle ay hindi po ito 100% na sigurado. Yan. Pero malaking tulong ito sa paggawa ng ating desisyon. Kaya bilang isang Pinoy trader, malaga na marunong tayong magbasa ng charts, makinig sa analysis at gumawa ng ating sariling research. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang sitwasyon ng XRP ngayon ay isang malinaw na paalala na ang crypto market ay hindi puro pataas. May mga panahong kailangan nating maging maingat at disiplinado bilang mga investors. Hindi po sapat ang hype o social media news. Dapat alam po natin ang ginagawa natin. Pero sa kabila po ng panganib, may mga oportunidad din. Kung ikaw po ay may matibay na plano, risk management at saka sapat na kaalaman, maaari po nating gamitin ang mga ganitong panahon para maghanda o makahanap ng magandang entry point. Kaya mga ka-crypto, huwag po nating kalimutang mag-aral, magplano at iwasan po natin ang emotional decisions. Tandaan, ang crypto trading ay hindi po ito sugal. Ito ay disiplina. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.